Samantala, nagsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas at ayon sa Agriculture Department, posibleng mas bumaba pa ito kasabay ng papalapit na peak ng harvest season. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita. Yes, Clazel. Yes, Angelique, nagsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas na nasa 50 pesos na lamang ngayong araw at inaasahang posible pa yung pumatak sa 45 pesos sa mga susunod na linggo. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, bumaba na ng piso hanggang 3 piso ang kada kilo ng bigas. Ngayong araw, nasa 50 pesos ang per kilo ng regular milled rice, habang 49 hanggang 55 pesos naman ang well-milled. Ayon sa Department of Agriculture, inaasahang mas magmumura pa ito sa susunod na linggo kasabay ng papalapit na peak ng harvest season. Ngayon, may reports na bumababa yung farm gate price ng palay. So, we're looking into this and kasabay nun ay patuloy din bumababa yung presyo sa international market. As of February this year, 572.8, this is FAO stat. Pag bumaba yung imported na price, pagdating nito sa atin, malaki rin yung ibababa niya. Taya ng Samahang Industriya ng Agrikultura, posibleng umabot ito hanggang 45 pesos kada kilo. Baka nasa 40, may makakuha ng 45 to 48. Yun ang nakikita natin presyo. Wow. Magandang nangyari dahil malaki ang pondo na naibigay sa magsasaka itong panahon ni President BBM. Yung fertilizer subsidy, tapos yung galing sa tariff, no? Tariff collection na umabot ng 22.7 billion na dati hindi ito nabibigay sa farmers, naibigay ito sa magsasaka. Sa kabila ng naitatalang pinsala ng El Nino, naniniwala ang DA na wala itong malaking epekto sa produksyon at supply ng pagkain. Pero dinoble na ang pondo na maaring hiramin ng mga magsasaka o mangingisda na posibleng maapektuhan ng El Nino. Mula 500 milyong piso, ginawang 1 bilyong piso ang pautang ng Agricultural Credit Policy Council ng DA. Ito yung survival and recovery loan, which is about 25,000 pesos per affected farmer or fisher ng El Nino. Ito ay package na walang collateral. Credit ito, walang collateral, walang interest, payable in 3 years. Ibig sabihin, more farmers can avail. Samantala, patuloy ang investigasyon sa maanumalyang pagbibenta ng bigas ng National Food Authority. Tinitingnan ng DA na ibalik ang bayad ng ilang trader at miller na nakabili pero hindi pa nakukuha ang higit 80,000 sako ng bigas sa mga bodega ng NFA. Dahil hindi i-release, so pwedeng isoli yung pera nila. As mandated, kailangan i-release yan sa mga agencies na to, and kung hindi, kunwari, ayaw nila dahil for whatever reasons na ayaw nila dun sa bigas, pwedeng i-auction yan. Matatanda ang binili ng 19 hanggang 23 pesos ng NFA ang palay sa mga magsasaka, pero ibinenta lamang sa ilang trader sa halagang 25 pesos na dapat ay mas mataas pa dahil gumastos ang NFA sa pagiling at bodega. Angelique, sa Lunes, inaasahang magpupulong ang National Food Authority Council at magkakaroon ng desisyon kung ano nga ba ang mangyayari doon sa 88,000 na sako ng NFA rice na nabili na ng mga miller at trader pero nananatili pa rin sa mga bodega. Angelique. Okay, so Clay, balikan natin ang presyo ng bigas, ang pagbaba nito, no? At maganda ito para sa ating mga consumer dahil mas mura nilang mabibili ang bigas. Pero kamusta naman ang mga farmers? Hindi ba hindi naman sa malulugi sila dahil meron silang mga subsidy sa fertilizer, pero hindi ba pwede ring mas gumanda ang kanilang kikitain sa panahon ito? Angelique, ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura,
may kita na yung mga magsasaka doon sa halagang 23 pesos. Yan nga din yung buying price ng National Food Authority. Nagiging mas mataas lamang yung presyo ng palay sa ngayon at gumaganda yung kita dahil sinusundan din nila yung world market price. Sa ngayon kasi, mas mahal pa rin yung presyo sa pandaigdigang merkado kumpara sa umiiral na presyo dito sa ating bansa. Angelique, kung matatandaan mo nung mga nakaraang taon, nasa 13 pesos yung presyo ng palay, pero ngayon ay higit 23 pesos at ayon nga sa Sinag, nasa 29 pesos pa yung presyo ng palay. Kaya naman ayon sa kanila, hindi lugi yung mga magsasaka sa ganitong presyo. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.